Hindi ko alam gaano katagal na kami magkatitigan ni Third. Simula kasi nang sabihin niya iyon ay hindi na ako umimik, tuluyan na ring nalaglag ang pangako sa sahig. You don't have to rush yourself, pag-isipan mo muna, aniya matapos ang ilang minutong katahimikan. Bakit? Sambit ko habang hindi makapaniwala sa narinig. Kalmado lang ako pero sobrang lakas na ng tibok ng puso ko, na nagawa ko pang maging casual sa harapan niya. Walang ekspresyon kung sinusuklian ang mainit nitong paninitig. I don't know, I have this feeling na dati na tayong magkakilala, based on your reaction when we first met, dagdag nito na lalong nagpagulo sa isipan ko. Gayunpaman ay marahan akong tumungo, at kinagat ang pang-ibabang labi para pigilan ang nagbabadyang inis. Ano bang nangyari sa kanya? Talaga bang hindi niya ako kilala? Or worst, nagka-amnesia ba siya? What happened to you? Maang ko itong pinasadahan ng tingin pamula ulo hanggang sa makikisig nitong balikat. He's still the same though, nagmature lang ang itsura niya, dahil sa paglipas ng panahon, ay mas lalong nadepina ang mga facial features nito. Lumaki ang katawan, lumalim ang boses, but I know, he's still the same. Nakita ko ang pagsalubong ng kilay niya, kaya nabaling doon ang atensyon ko. He got the sexiest eyebrows ever, makapal at itim na itim. Huminga ako ng malalim, saka mahinang kinurot ang sarili. Pinipigilan ang paghinga ko, kasabay kung paano ko pigilan ang palihim kong pagpapantasya sa kabuuan ni Third. For Pete's sake, nasa seryosong momentum kami. Mariin akong napapikit, kalaunan ng magdilat din. What do you mean by that? Baritono niyang saad, hindi naaalis ang pagkakakunot ng kanyang noo. Naaksidente ka ba noon? Sa sinabi ko ay doon na tuluyang nalukot ang mukha niya, tila ba nahulas ang emosyon sa kanya. Lamikot pa ang dalawa nitong mata, na para bang hindi mapakali sa kinauupuan. Tama ba ako? Mabilis kong segunda nang ma-realize kung tama ang hinala ko. Kailan nangyari? Paano? Third, kailan? Sagutin mo ako. I don't know who you really are, but there is something about you na gusto kong malaman. Hindi mo pa sinasagot ang tanong ko, pagpuputol ko sa kung anumang nais niyang iparating. Bamantong hininga ito, at napansin ko pa ang pagkuyam ng kanyang kamao, na naroon nakapatong sa may mesa. Nang mapansin niyang doon ako nakatingin ay kaagad din niyang ibinaba iyon. That was 6 years ago. Alanganin niyang pahayag at nagtiimbagang. Mapait akong ngumiti at hindi na namalayan ang pag-alpas ng luha, dahilan para malaya iyong namalisbas sa aking pisngi, why do I need to feel this way? Wala pa ay nag-uunahan na ang mga luha ko. On our way to Manila when we got involved into a car accident, then my mom died, also my dad and my little brother are dead on arrival. Hibat ang kanyang balikat, saka pabahagyang napanguso. Sa sinabi niyang iyon, ay naging visible sa paningin ko ang mamasa-masa nitong mga mata, tila gustong umiyak but he remains strong. He don't wanna show his vulnerable side like he used to, kaya ako na ang umiiyak para sa kanya. Nakomatose ako for how many months, then later on, we found out that I have retrograde amnesia. Dugtong niya at saka pa tumungo-tango sa sariling alaala, do you know what is it? Mabilis akong napailing, hindi na magawang makapagsalita, dahil sa samot-saring emosyong nararamdaman ko ngayon. Maya-maya pa nang mailing si Third, habang abala sa paninitig sa hawak niyang wine glass. This type of amnesia tends to affect recently formed memories. I know who I am, I also know who my family is. I may be abnormal but yeah well, you can call me a bad, a son of a witch but really, I don't really know you. Doon ay mas lalong lumakas ang paghikbi ko, nanginginig pa ang balikat kong tinakpan ang bibig, upang pigilan ang sarili. Hindi ko lubos akalain na ganito pala ang kinahinatnanan niya noon. I'm sorry, are you okay? Nag-aalalang tanong nito sa akin, saka pahinawakan ang balikat ko. Iniisip niya sigurong baliw ako, kung bakit ako umiiyak sa kwento nito, samantalang siya naman dapat ang umiiyak ngayon. Ewan ko pero parang bumaliktad ang mundo, at ako na ngayon ang naaawa sa kanya. Namatay ang kapatid nitong siyang pinakakamamahal ni Terence, ang nag-iisang nakasuporta sa relasyon namin noon. Ang parents naman nito, na kahit ayaw na ayaw sa akin ay ayos lang.
Harap-harapan mang pinapahiya sa maraming tao, kahit kailan ay hindi ko magawang magalit at magtanim ng sama ng loob sa kanila. I just realized they want the best for their son, at hindi ako yun. Ano bang panama ko sa kayamanan nila? Samantalang hindi ko nga alam kung sino ba ang mga tunay kong magulang. I actually want you to help me, sabi ng doktor ay pili lang ang mga naalala kong tao, at isa ka siguro sa mga hindi ko matandaan, pahayag niya at marahang hinawakan ang kamay ko. Ngumiti ito ngunit hindi naman umabot sa mga mata niya, kita ko pa rin ang lungkot at hinagpis doon katulad ng sa akin. Naguguluhan lang ako, sino ba dapat ang mag-adjust sa amin? Pag-iisipan ko muna, mahinang sambit ko, bago pinunasan ang basang pisngi. Gusto ko nang magpahinga. Tumungo siya sa sinabi ko, saka dahan-dahan na tumayo, at mabilis na lumapit sa akin. Walang pasabing kinuha pa nito ang kamay ko, para alalayan ako sa pagtayo, dahilan para lingunin ko siya. Seryoso na ang mukha nitong nakatingin lang sa harapan, habang marahan akong akay-akay na akala mo ay napilayan. Wala sa sariling napangiti ako sa kawalan, isang malungkot na ngiti. Nang makalabas sa resto ay tumigil ito sa gilid.at dahil hawak niya ang kamay ko, ay napahinto rin ako sa kasya tiningala. Magbabayad ako kahit magkano, pumayag ka lang sa kondisyon ko, sambit nito at dinilaan pa ang kanyang labi. Sa ginawa niyang iyon ay natuon ang atensyon ko roon, at parang sirang plaka sa isipan ko ang halikan namin noon sa hotel. Nang makita niya ang paninitig ko, ay mahina akong tumikim. Hindi ka ba nandidiri sa akin? Isa akong bayaran, walang emosyon kung pahayag. Wala naman akong pakialam sa kung ano o sino ka, I just want you to be mine. That's all. Sumilay ang ngiti sa labi ko, at hindi na napigilan ang sariling makaramdam ng kaunting saya. Pero paano? Hindi ko na natuloy ang dapat na sasabihin, nang mabilis pa sa kidlat na lamapat ang kanyang labi sa akin, marahan pa nitong hinawakan ang pangako, pababa sa labi ko at hinaplos iyon. I sealed it with a kiss, so it's a deal, mababang boses niyang saad, tila pa napapaos. Nang hindi magsalita, ay muli niya akong hinalikan, matagal iyon, kaya unti-unti kong ipinikit ang parehong mata para namnamin ang oras na yun. Wala na kaming naging pakialam sa paligid, kahit pa alam kong may ilang tao ang nakatingin sa amin. Nang humiwalay ay mababakas sa mukha nito ang emosyon, na nooy nakita ko sa Chadstone Hotel burning with so much lustful desire. I'm starting to love your kisses. It's addicting, sambit niya at muling hinaplos ang pisngi ko, we have to go, alanganing putol ko rito, at bahagyang lumayo. Ayokong dumating sa puntong, maghalika na lang kami rito magdamag, sa gilid ng restaurant. Wala pa siyang alam tungkol sa akin, kaya kailangan kong unti-untiin at ibalik ang kanyang alaala. Yeah, paus niyang sagot sa kamarahang tumango. See you when I see you. Sure. Tipid akong ngumiti at kumaway, bago tuluyan siyang tinalikuran. Mabilis akong naglakad patungo sa van na naroon nakapark sa hindi kalayuan. Nang mapansin ako ng mga security personnel, ay agad nila akong sinundan papasok sa loob ng sasakyan. Pasalampak akong umupo at sakto ay nalingunan ko pa si Third na nanatiling nakatayo sa kaninang pwesto namin. Kumunot ang noo ko, nang mapansing hawak nito ang kanyang ulo habang nakayuko. Gusto ko pa sanang bumaba, para malaman kung anong nangyayari, ngunit huli na dahil nakausad na ang sinasakyang van. Ilang minuto akong natahimik, at pilit pinapasok sa utak ko ang kaninang offer niya. He want me to be his girlfriend. For what? Para matulungan siyang maibalik ang nawawala niyang memorya. Mariin akong napapikit nang biglang mag-materialize sa isip ko ang mukha ni Luna. Sasabihin ko na ba sa kanya na may anak kami? Pero paano kung hindi niya tanggapin? Isa pa, iisipin noon na niloloko ko lang siya, at hindi sa kanya ang bata. Ayokong mangyari na tinatanggi niya si Luna sa harapan pa nito mismo. Saka na lang siguro kapag ayos na ang lahat, ayoko rin siyang biglain, at hindi ko pa nga alam kung papayag ba ako, o hindi sa inaalok nito. Naguguluhan na ako, ang daming naglalaro sa utak ko, at para na akong sasabog. Ma'am, nandito na po tayo. Anang bodyguard na nauna nang bumaba. Pagtingin ko sa labas ay nakita kong naroon na pala kami sa tapat ng Demwartle. Nang elahad ng isang bodyguard ang kamay niya, ay mabilis ko iyong kinuha,
At nang makababa ay walang lingon-lingon na mabilis akong tumakbo patungo sa loob ng Demwartle. Sa pagpasok ay hindi sinasadyang may mabangga akong babae, na hindi ko alam kung saan nanggaling, halos ma-out of balance rin ako, dahil sa suot kong sandals, mabuti at mabilis akong napakapit sa front desk. Sorry, agad kong paumanhin, at nang makilala kong sino siya, ay nanlaki ang mata ko, ikaw si Kay hindi ba? Oo, okay ka lang ba? Mahinang sagot nito, saka patipid ng umiti. Okay lang ako. Well at least, nasagot na ang mga katanungan sa utak ko. Do you need a drink? Mabilis niyang inilahad sa harapan ko ang hawak nitong bottled water, kaya bumaba ang tingin ko roon. Thank you, mahinang sabi ko bago kinuha ang tubig. I'm Maisha. Kahit na alam kong nakilala niya na ako noon sa meeting ni Madam X ay inilahad ko pa rin ang kamay ko sa kanya, sa katipid ng umiti rito. Ngayon na malapitan ko siyang nakikita, ay halos mapahanga ako sa angking ganda nito, she has the best and beautiful smile. Akala ko noon ay masungit siya, dahil na rin sa plakado niyang kilay. Maisha Palmer, dagdag ko pa. Kay Mariano ulit, aniya at saka pa malakas na tumawa. Palabas ka ba? Tanong ko nang mapansin kong naroon pala si Franz sa gilid. Oo, lalabas lang kami saglit ni Franz, sagot niya habang hindi mawala-wala ang ngiti sa labi. Sa sinabi niyang iyon ay, napangiwi ako. Mabuti naman at mabait si Franz sa'yo. Sa akin kasi ay hindi ang istrikta niya masyado sa akin. Hindi naman ako naiinggit, maybe unfair lang sa side ko. Tipid akong ngumiti rito, at pinasadahan ng tingin ang kabuuan niya. Naalala ko yung sinabi ni Madam X patungkol sa presyo niya, some price you couldn't even imagine like, anong ibig sabihin noon? Iba ba siya sa amin at mas mahal ang bayad? Sige, it's nice to see you again. Mas maganda ka sa malapitan May. Sa narinig ay halos matawa ako sa loob-loob ko, dahilan para sumili ang isang ngiti sa aking labi. Tumango-tango pa ako rito. Kahit papaano ay sandali kong nakalimutan ang kaninang nangyari. Mag-ingat ka Kay, at magkikita pa tayo ulit, paalam ko sa kanya bago kumaway. Nang makita ko ang pagtalikod niya, at paglabas ay mabilis ko ring tinungo ang elevator, habang hawak ang bottled water na ibinigay niya. Napatingin ako roon, at nailang na lamang. Hindi ko naman kailangan ng tubig sa ngayon, nagmamadali ako kanina, dahil gusto kong maabutang gising si Luna. I just wanna hug her, iyon ang kailangan ko, dahil masyado nang mabigat ang nararamdaman ko. Kinabukasan ng mag-aya si Luna, na gusto niyang lumabas at pumasyal, kaya naman ngayon ay binibihisan ko na siya ng jumper dress, na hanggang tuhod niya, sa loob noon ay plain white t-shirt. Matapos kong may suot sa kanya ang puting rubber shoes, ay masaya naman itong inilagay sa uluna ng isang kulay asul na headband, at saka paumikot sa gawi ko. Mama, ang ganda, bulalas ni Luna, habang nagpapapadyak pa sa sahig. Halos matawa ako sa itsura nito, ang dalawang kamay kasi nito, ay nakatikip sa bibig niyang nakanganga. Kumikinang din ang parehong mata nito, at hindi maipagkakailang excited siya sa pupuntahan namin. Nabanggit sa akin ni Manang Felicia, na may parke malapit dito, kaya mas pinili kong magsuot na lamang ng sports attire. Hindi rin naman siguro kami magtatagal doon, kaya pwede na to. Matapos kong may sintas ang itim kong rubber shoes, ay sabay na kaming lumabas ni Luna ng unit. Tumatalan-talan pa itong naglalakad, hanggang sa makababa kami sa may lobby. Saan ho ang punta niyo ma'am? Anang security guard na naroon malapit sa entrance. Papasyal ko lang tong anak ko kuya, sagot ko at maya-maya pa'y may tinawagan ito sa hawak niyang walkie-talkie. Hindi rin nagtagal nang bumukas ang pinto. At bumungad sa paningin ko ang tatlong bodyguard. Napabuntong hininga ako, dahil sa sitwasyon ko ngayon, akala mo naman kasi ay tatakas kami. Lumabas na kami ni Luna, at mas piniling maglakad na lang sa gilid ng kalsada. Hindi ko na rin sinama si Manang, dahil masyado ko na siyang naaabala. Isa pa, may sarili rin namang buhay yun, hindi ko kailangang iasa sa kanya ang anak ko. Nang makarating sa nasabing parke, ay mabilis na kumawala sa akin si Luna, at kumaripas ng takbo papunta sa playground na naroon. Masaya itong naupo sa isang swing at idinuyan ang sarili. Mama, sigaw niya habang hindi na maalis ang ngiti sa labi.
She's the cutest thing I've ever seen so far. Luna, my daughter was also the best gift I've ever received. Maihahalin tulad ko rin siya sa isang diamante, na itataya ko ang buhay ko, para lang maprotektahan at maalagan siya. Naging malakas din ako dahil sa kanya. And the best thing you can do as a mother to your child, is to love them unconditionally. Talikuran ka man ng lahat, ngunit hindi ang anak mo. Wala sa sariling napangiti ako, nang makalapit ako sa pwesto niya. Nilingon ko pa ang likuran, at bakit hindi naman ganoon kalapit ang mga security personnel sa amin, tama lang para sa hinihingi kong privacy. Duyan mo ako mama, tumatawang sambit ni Luna na siyang sinunod ko naman kaagad. Sa oras na yon ay halos makalimutan ko ang problemang dinadala ko. Nakatuon lang kay Luna ang atensyon ko sa buong magdamag na naglalaro ito, na ngayon nga ay jungle gym naman ang pinagdidiskitahan. Nakaalalay lang ako sa kanya sa lahat ng pupuntahan nito, wala itong pinalampas. At lahat na yata ng naroong playground equipment, ay nalaro na niya. Nariyan ang siso at dahil wala siyang kalaro, ay ako ang naupo sa kabilang dulo. Natatawa na lang ako dahil para akong bata na nakikipaglaro sa kanya. But anyway, wala namang masama roon. Hindi ko na namalayan ang oras, hanggang sa tumigil na lang si Luna dahil sa pagod. Mama, nakakapagod pero ang saya, hinihingal niyang turan, ngunit hindi pa rin maalis sa boses nito ang tuwa. Ayan, halika nga rito, sambit ko na mabilis naman niyang sinunod. Yamakap pa ito sa binti ko, at ramdam ko roon ang mabibigat niyang paghinga. Kinuha ko ang bimpo na siyang nakasabit sa balikat ko, at ipinunas iyon sa likod niyang basang-basa na ng pawis. Pinainom ko rin ito ng tubig, at pinaupo sa isang pavement. Matapos ayusin ang buhok niyang nagulo, at ibalik ang kanyang headband, ay tumayo ako sandali, sakto naman nang tawagin ako ng isang bodyguard. Ma'am, nilingon ko ang likuran ko, at nakitang tumatakbo ang isa sa kanila palapit sa akin. Bakit po? Sagot ko at tuluyan na siyang hinarap nang huminto ito sa kinaroroonan namin. May guest daw po kasi na naghihintay sa Demwartle, kaya kailangan na po nating bumalik doon, aniya na siyang nagpakunot ng noo ko. Guest? You mean client ha? Ang aga naman. Sino raw? Tumaas ang isang kilay ko sa ere. Si Sir Third po ma'am. Wala sa sariling napahawak ako sa sariling bibig, nang maramdamang halos malaglag ang pangako sa narinig. Si Third? Bakit? Anong ginagawa niya roon? Kakakita lang namin kagabi, hindi ba? Tumikim ako bago nagsalita. Sige po, susunod na kami. Mabilis ding tumalikod ang bodyguard na siyang kausap ko, kaya binalingan ko si Luna para sana sabihing aalis na kami, ngunit naabutan kong wala ito sa mismong inuupuan niya. What the? Luna, malakas kong sigaw saka pa nagpalingalinga. Gaya ng parating sinasabi ko, mawala na lahat sa akin, huwag lang ang nag-iisang mahalaga sa buhay ko. Huwag lang si Luna, ang anak ko. Maagap kong pinuntahan ang ilang nilaruan nito kanina, ngunit hindi ko makita si Luna, kahit ang anino nito ay wala. Pabalik-balik ang takbo ko, at halos libutin ko na ang buong park na iyon. Gusto kong umiyak, pero mas tinatagan ko ang loob ko. Sa kakalakad ay napadpad ako sa pinakadulo, kung saan may nakita akong maliit na gazebo. May tao roon kaya mabilis ko iyong tinungo, hanggang sa makilala ko kung sino ang babaeng yun. May siya. Ikaw ba yan? Bulalas nito at nangunot pa ang noong pinagmamasdan ng kabuuan ko. Shamsi, kunot ang noong pahayag ko, nang tuluyang akong makalapit. Bumaba pa ang tingin ko sa damit nitong may nakaprint na bad words, dahilan para bahagyang manlaki ang mata ko. Oh bakit? Bakit ganyan ang itsura mo? I mean, may problema ka ba? Sunod-sunod nitong tanong sa akin. Doon ay kusa nang tumulo ang luha ko sa sinabi nito. Kaya mabilis kong pinunasan ang basang pisngi, napakaiyakin ko talaga. Kung saan-saan at kani-kanino na lang umiiyak. Shamsi, nawawala ang anak ko, nang hihinang sambit ko, at muling lumingali nga sa paligid. Kita ko naman ang gulat na bumalatay sa kanyang mukha, maya-maya pa nang hawakan ako nito sa kamay, at marahang hinela sa kung saan. Halika, nakita namin siya. Ikaw ba si Mamo na tinutukoy niya? Pagtatanong nito habang palapit kami sa may gazebo. Oo, ako nga Shamsi, pero teka, namin. Sino pala ang kasama mo?
Sa sinabi ko ay wala sa sariling natigilan si Shamsi, dahilan para lingunin ko siya. Lamikot pa ang dalawang mata nito, animoy hindi mapakali sa hindi ko malamang rason. Isang kaibigan lang, mahinang wika nito at kahit naguguluhan sa inaakto niya, ay tumungo na lamang ako. Hibat ang balikat kong nagpatuloy sa pagsunod sa kanya. Hindi na rin ako masyadong nagtanong pa, dahil ang gusto ko na lang ngayon, ay makita ang anak ko. May, ano nga pala ang pangalan ng anak mo? Luna, simpleng saad ko dahil abala na ang mga mata ko sa batang naroon sa hindi kalayuan. Mama, sigaw ni Luna nang dama ko ang tingin niya sa akin. Agaran itong umalis sa pagkakakandong niya sa isang lalaki, at mabilis na kumaripas ng takbo palapit sa akin. Lumuhad naman ako upang salubungin ang yakap niya, at nang maramdaman ko siya mismo sa aking bisig, ay mariin akong napapikit sa kamahigpit siyang niyapos. Luna, hingang malalim ko saka isinubsob ang mukha sa kanyang leeg.